Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Ngayong pong araw na to ay araw ng Biyernes. At sa Simbahang Universal, tuwing Biyernes, meron tayong ginagawang panalangin, malakas na panalangin para labanan ang lahat ng mga problemang espiritual. Ano ba yung ibig sabihin ng problemang espiritual? Ito yung problema na hindi kayang lutasan ng kahit sino mang tao, kundi yung Diyos lang. Kasi tandaan nyo po na sinabi sa Biblia na yung masamang espiritu, yung diablo, ay dumating dito sa mundo para magnakaw, pumatay, at mangwasak. Maraming mga taong nagsasabi na kaya may problema sila kasi sinusubukan sila ng Diyos, kaya nagsasuffer sila kasi merong kumbaga karma sa kanilang buhay. Pero ang totoo, tandaan nyo po ang totoo, ang lahat ng masasamang nangyayari sa buhay natin, madalas, lahat ng yan ay galing sa masama. Ang promotor ay si Satanas. Kung naniniwala kang may Diyos, maniwala ka rin may Satanas. Kung naniniwala kang may anghel, maniwala ka rin na may mga demonyo. At ang nasa likod ng mga problema mo, karamihan ng problema mo, ay si Satanas at ang mga demonyo. At every Friday sa ating Universal Church, tayo ay gumagawa nitong malakas na panalangin para lumaya yung mga tao sa gawa ng masama. Siguro ikaw yung tao na nagsasabi o may kakilala ka, may sakit ka na hindi gumagaling. Meron kang insomnia, depression. Ikaw yung tao na malungkot palagi. Laging masakit yung ulo mo. Nakakakita ka ng mga multo, ng aswang. Nakakarinig ka ng mga boses. And then, kapag lumingon ka naman sa, paligid mo, wala ka namang nakikita ng mga tao. Siguro ikaw yung klase ng tao na biktima ng sumpa. May sumpa ka, may sumpa yung pamilya mo. Sumpa sa love life, sumpa sa marriage, sumpa sa finances. Siguro ikaw yung laging tao na pumapalya, lagi kang minamalas, hindi mo alam kung bakit. Lahat ng plano mo hindi nagtatagumpay. Laging may harang. Ha? Maybe ikaw yung tao na biktima ng kulam, biktima ng mga barang, biktima ng mga sumpa sa buhay mo. So, at iba pang mga bagay na problema na hindi mo mapaliwanag, hindi mo mapagtagumpayan. So, yan ay problemang espiritual. And kada Friday, ito ay pinapaalis natin lahat ng negativity at lahat ng gawa ng masama. So, mamaya, magpunta ka sa tahanan ng Diyos. Meron pa tayong service ng 3, ng 5, at lalong-lalo na 7:30 ng gabi dyan sa ating main church. And then, sa lahat naman ng mga branch natin, may iba't ibang oras. And pwede nyong bisitahin yung website natin and pwede nyong puntahan ang isa sa malapit na Universal Church dyan sa inyo. And then, araw ng kalayaan, tuwing Friday, araw na kung saan tinatanggap ng mga tao ang kanilang kalayaan sa mga problema na hindi nila mapagtagumpayan. Pero tanging yung kapangyarihan ng Diyos ang pwedeng maglutas ng mga problemang to. Okay? So, magpunta kayo mamaya. So, gusto ko rin po na i-share nyo yung link ng program natin. Maghanda rin kayo ng baso ng tubig or bote ng tubig kasi mamaya gagawa tayo ng prayer of agreement. Okay? So, magbabalik po kami after nitong kantang ito at ng testimony na mapapanood nyo ngayon. Tuwing tinitingnan ang iyong kabanalan at pag-ibig mo ay pagmasdan, at lahat kami ay magpupuring sa liwanag mo. Galak sa puso ay sa'yo naranasan,
Nasa piling mo ako'y nanahan, at lahat kami ay magpupuri sa liwanag mo. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Tuwing tinitingnan ang iyong kabanalan at pag-ibig mo ay pagmasdan, at lahat kami ay magpupuri sa liwanag mo. Galak sa puso ay sa iyo naranasan, nang sa piling mo ako'y nanahan, at lahat kami ay magpupuri sa liwanag mo. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Ako si Avelina Opanda. Ako yung babae na bago dumating sa simbahan, maraming problema. Yung una, yung kalusugan ko, meron akong sakit na yung sinasabing insomnia. Hindi ako makakatulog kung hindi ako iinom ng gamot upang makatulog. Yung may mayuma ako at saka cyst nga na-diagnose ako na mayuma at saka cyst na kailangan ko operahan. Yung pamilya ko, pag sinabing magulo, nandoon sila lagi sa labas. Naririnig ko na lang, lalo na yung panganay kong lalaki. Andoon lasing, nakipag-away. Tapos yung asawa ko, dahil sa pandaraya niya sa sugal, sinasaktan din siya. Pumasok ako dito sa Simbang Universal dahil sa flyers. Sa pagpatuloy ko pag-attend, doon ko na-realize na matatanggap lang natin ang mga pangangailangan natin kung matanggap natin yung banal na espiritu sa buhay natin. Doon ko naunawaan nga, sinabi nga siya ang magkumpleto sa buhay natin.
Kaya dumating uli yung campaign ng Israel na ang kailangan doon ay ang Espiritu ng Diyos. So, sumali ako. Nung pagsali ko na yun, binigay ko ng buong puso, buong kaluluwa, ang lahat dahil gusto ko nga matanggap yung Espiritu Santo. Unang ginawa ko ay yung physical ko. Ang physical ko ay bumabangon ako bago mag-alas 2 upang manalangin, upang hanapin siya, upang imbitahan siya sa buhay natin na pumasok siya. Ngayon, ako ay laging umiiyak tuwing madaling araw dahil nais ko matanggap siya. Tapos yung pangalawang ginawa ko, yung financial ko. Yung financial ko ay, meron yung tiyahin ko na binigay niya sa akin na singsing at relo. Yun, bininta ko. Oras-oras, minimeditate ko yung salita ng Diyos. Sa ugali ko naman, una kong sinuko yung pride ko. Yung pride ko talaga pag halimbawa may kaaway ako na kahit hindi pa tayo mag-imikan dyan, wala akong pakialam. Pero sinabi ni Lord, isuko ko yan. Lahat ng mga galit sa puso ko, lahat ng mga hinanakit, sinabi ni Lord sa akin na isuko ko. Dumating yung araw ng bigayan ng sakripisyo. Nasa baba pa lang ako, naintindihan ko na talaga nga ibibigay, pag oras na ilapag ko to sa altar, assurance nga, matatanggap ko yung banal na espiritu dahil ginawa ko na ang lahat. Kaya, hindi naman siya automatic nga natanggap ko kaagad, pero unti-unti, nagkaroon ng liwanag yung kaisipan ko tungkol sa mga gawain sa Diyos. April 8, 2007, doon ko natanggap yung Holy Spirit. Dahil nandoon yung assurance ko dahil gumawa ako ng fasting para lang matanggap siya. Nung natanggap ko yung Espiritu Santo, nandoon yung una kong naintindihan sa sarili ko, yung tungkol sa mga kaluluwa. Yung nandoon yung desire, naawa ako sa mga kaluluwa, nga nakikita ko nga walang alam sila sa kaligtasan. Kaya nandoon yung desire ko nga makausap ko sila tungkol dyan sa kaligtasan yan, nga madala sila sa tahanan ng Diyos. Ngayon, hindi ako sumuko, patuloy pa rin ako sumasali sa mga campaign. Pangalawang campaign, ang sinali ko ay yung anak ko. Sinabi ko doon sa campaign na yun, gusto ko, Lord, na magkaroon ng kahit isa man lang maglilingkod sa altar. Kasi gusto ko mayroon akong anak na naglilingkod sa altar. Yung sahod ko, yung 13 months ko, ay binigay ko ng buong buo doon sa sacrifice na envelope yun. Dahil alam ko hindi ako mabibigo. Dahil alam ko kahit masakit siya, pero yun ang kagustuhan ko nga. Meron akong kasama sa maglilingkod sa Diyos. Hindi naman ako binigo ng Diyos. Nandoon rin yung kasagutan. Ngayon, isa na ring lingkod ng Diyos yung anak ko. Ngayon, yung pangatlong kahilingan ko, nalala ko. Kasi patuloy ang sali ko sa mga campaign na yun. Naalala ko yung asawa ko, isang napaka-sugarol na, kumbaga sugarol talaga siya. Hindi siya manatili sa bahay, kunting nandoon agad sa mga sugalan. Kaya kinampaign ko rin, sumali rin ako sa campaign. Nagbinta ako ng mga dapat ibibinta kong mga damit, nagluto ako ng pagkain, tapos yung sahod ko, sinabay ko na rin doon. Pero hindi ako binigo pa rin ng Diyos dahil nandoon yung faith ko nga, matatanggap ko rin yung hinihiling ko dahil kasama ko na ang Diyos eh. Yun ang nasa isip ko eh. Ako'y nagpapasalamat nga, kumbaga, nakawala na siya sa kanyang addiction sa sugal. Ngayon, naalala ko, sabi ko, Lord, kahit natatanggap ko na yung mga kahilingan ko sa iyo, hindi ako alis sa presensya mo, hindi ako lalayo dahil ngayon na-realize ko na kasama kita, ikaw ang lahat para sa akin, ikaw ang kasagutan ng aking mga kahilingan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo, Lord. Kaya bago natin matanggap yung mga financial, material, walang mas higit ang kaligtasan natin, kundi yung ang banal na espiritu. Yun ang naintindihan ko nung unang pasok ko sa simbahan universal nga, kailangan natin matanggap yung banal na espiritu. Gusto niyo po bang lumaya talaga?
maging totally free sa mga issue na nandiyan sa loob mo, mga problema, mga lumaya ka sa lahat ng gawa ng masama. Gusto nyo po ba talagang lumaya? Okay. Nakasulat po dyan sa libro ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Pangalawang Korinto chapter 3 verse 17. Sabay-sabay po nating basahin dyan. Sabi dyan sa verse na yan, ngayon, ang binabanggit dito ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Ulitin po natin. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. So you see, malinaw dito na sinasabi sa Biblia na kapag ang isang tao ay pinananahanan ng Espiritu Santo, malaya na siya. Anong ibig sabihin ng kalayaan na yan? Ito yung kalayaan na hindi na tayo, kumbaga, mahahawakan ng masama. Kasi tulad ng sinabi namin sa inyo kanina, na karamihan ng problema natin ay galing sa masama. Ang promotor ay si Satanas. Kaya may mga tao na may insomnia, may depression, meron silang inner issue sa loob nila, inner problem, meron silang mga addictions, meron silang mga, alam mo yon, kalungkutan sa kanilang kalooban, insecurity, na? Lagi silang ninenervyos, lagi silang may takot sa loob nila, wala silang kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan. Bakit may ganyan? Kasi, ang totoo, hindi pa nananahan ang Espiritu Santo sa kanila. So, ang nananahan sa kanila ay yung ibang espiritu. Di ba? Kasi dalawa lang naman po yung pwedeng manahan sa katawan natin, sa buhay natin. Either Espiritu Santo or masamang espiritu. So, may mga tao po na walang Espiritu Santo kaya problemado ang kanilang buhay. Kaya may mga tao na, alam mo yon, ang nananahan sa kanila kalungkutan. Ang nananahan sa kanila takot. Ang nananahan sa kanila ay, kawalan ng kasiguraduhan. Ang nananahan sa kanila ay masamang kaisipan. Ano pa? Ang nananahan sa kanila ay kahinaan. At mga problema na kung saan dinadala ng masama sa kanila. So dito malinaw na sinabi sa Bible verse na to, pag natanggap ng isang tao yung Espiritu Santo, malaya na siya. Malaya na. Kasi ang totoo, hindi pwedeng magsama ang dalawang espiritu sa buhay ng isang tao. Yes, hindi pwedeng magsama. So ibig sabihin kapag nasa iyo na yung Espiritu Santo, hindi na mananahan dyan yung espiritu ng depression, espiritu ng kalungkutan, espiritu ng kahinaan, espiritu ng takot. Yes, kung nasa iyo yung Espiritu Santo, hindi na mananahan dyan ang masamang espiritu na nagdadala ng mga paghihirap at pagdurusa sa buhay mo. So you see, kung gaano kahalaga na matanggap mo yung banal na Espiritu. Yes, ano? Kaya sa testimony na napanood nyo po kanina, before na matanggap niya yung banal na Espiritu, yung buhay niya ay magulong-magulo. Pero after niyang matanggap yung banal na Espiritu, nagkaroon ng, order, nagkaroon ng kaayusan yung buhay niya. Kaayusan sa loob hanggang sa labas ng buhay niya. Diba? Kaya nga meron po tayong campaign of Israel
and 21 days of fast of Daniel na ang ginagawa natin, nagfo-focus tayo para matanggap yung banal na Espiritu. Kayo na nagsasabi na, Pastor, until now, wala pa rin sa akin yung banal na Espiritu. Umaati na ako sa church, matagal na ako sa church, member na ako ng mga group sa Simbahang Universal, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako malaya. So kung hindi ka pa rin malaya, ibig sabihin yan, wala pa rin yung Espiritu ng Diyos sa'yo. Kasi ang tunay na kalayaan ay mangyayari from the moment na yung Espiritu ng Diyos ay manahan sa ating katawan. At ang totoo po, pwedeng manahan. Kasi kung pwedeng manahan, kung pwedeng maposes ang isang tao ng masamang espiritu, so ibig sabihin pwede rin tayong maposes ng banal na espiritu. Yes or no? And imagine niyo po pag naposes ka ng banal na espiritu. Kung yung masamang espiritu nagpoposes sa isang tao, sinasakop yung isang tao at ginagawang problematic, ginagawang, alam mo yon, masama yung isang tao. So paano pa kaya kapag yung banal na espiritu ay nasa atin, ano kayang gagawin ng banal na espiritu sa buhay natin? For sure, gagawin niya itong mabuti. Gagawin niya itong parabang pagpapala sa ibang tao. Kapag nasa atin yung banal na espiritu, mapupuno tayo ng liwanag. Yes, yung kadiliman wala. Yung liwanag lang yung nandyan. Kapag nasa atin yung banal na espiritu, mapupuno tayo ng lakas. Yes, kapangyarihan, to the point na yung kapangyarihan na to at lakas na to ay kayang mapagtagumpayan ang lahat ng impyerno sa mundo. Lahat ng kadiliman at problema na dinadanas natin sa mundo. Yes, yan po yung mangyayari. Kapag ikaw ay mayroong banal na espiritu, ikaw ay anak ng Diyos, property ng Diyos, at hindi ka na kayang hawakan pa ng masama. Yan po yung kahalagahan na matanggap mo yung banal na espiritu. Okay? So kung gusto mong sumali ng campaign, gusto mo na sumali ng 21 days, pwede kang sumali. And gawin nyo po yung inyong makakaya. Sikapin ninyo na ngayong taong ito, bago matapos yung taong ito, yung Espiritu Santo ay bababa sa'yo. At gawin mo yung lahat. Mag-sacrifice ka para sa banal na Espiritu para matanggap mo siya. Kung kailangan mo pumunta sa church araw-araw, kung kailangan mo mag-ayuno, kung kailangan mong gawin yung mga bagay, bitawan ang lahat ng mga bagay na mali para sa pagtanggap ng Espiritu Santo, gawin mo. Kasi for sure, hindi ka bibiguin ng Diyos. Ang mga taong inaalay ang kanilang buhay, 100%, walang reserba, sa altar ng Diyos, inaalay yung kanilang buhay para matanggap yung banal na Espiritu, hindi bibiguin ng Diyos yung mga tao na yun. Ang Espiritu Santo ay sasakupin kayo to the point na kayo ay magiging living testimony sa mundong ito. Nasaan man kayo magpunta, makikita yung Diyos sa inyo. Okay? So tandaan nyo po, ang banal na Espiritu lang ang magbibigay ng tunay na kalayaan sa atin. Okay? So please, kung gusto nyo sumali ng campaign, tawagan nyo lang kami sa number na to at sasabihin namin sa inyo kung paano kayo sumali. Kasi ang focus natin dito sa campaign na to ay matanggap yung Holy Spirit at kung meron ka ng Holy Spirit, makita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Ihanda nyo na po yung baso ng tubig ninyo at tayo ay sasabay na sa prayer of agreement. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at magkita po tayo ulit sa Lunes sa isa na namang Awakening of Faith program. God bless you po. Bye-bye. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Naniwala ako na nakahanda dyan yung bote ng tubig ninyo. So ngayon, samahan ninyo ako sa prayer natin ngayon. Okay? Ikaw na merong problema ngayon, hindi lang sa kalusugan mo, but sa pamilya, sa finances, o kung ano man ang aspeto ng buhay mo. Pero kung naniwala ka, okay, maniwala ka na yung prayer na gagawin natin ngayon ay mangyayari sa buhay mo. So my friend, walang duda, mangyayari sa buhay mo kung ano yung
kahilingan natin ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin natin. Kaya ngayon, ihanda mo or hawakan mo na ngayon yung bote ng tubig mo kasi gagawa tayo ng prayer natin. So ipikit ninyo yung mga mata sa pangalan ni Kristo Jesus. Panginoong Diyos, sa pangalan mo, my Lord, tumatawag kami ngayon sa mga oras na to. Hindi ko alam kung sino sa kanila yung may mga matinding problema. Hindi lang sa kalusugan, tulad nung sinabi ko kanina, siguro meron silang problema sa kanilang pamilya na kailangan nila aking Ama yung tulong. So sa mga oras na to, hayaan mo, ipadala mo yung tulong mo sa kanilang pamilya. Ganon din, my Lord, sa kanilang finances. My God, siguro itong taong ito ay hindi niya na alam kung ano yung dapat niyang gawin, saan siya makakuha ng pambayad ng mga gastusin sa kanyang tahanan. But inihiling ko sa iyo, my Lord, na mag-provide ka, magbukas ka ng mga pintuan para sa taong ito, aking Ama. And ganun din, my Lord, sa kanilang kalusugan. So hayaan mo na sa pamamagitan ng tubig na meron sa kanyang mga kamay ngayon. So once na ininom ng bawat isa sa kanila, tatanggapin nila yung lakas, yung kagalingan na nagmumula sa iyo, aking Ama. My Lord, bilang lingkod mo, binabasbasan ko sa mga oras na to yung tubig nila sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya ngayon, mga kaibigan, so inumin ninyo ngayon yung tubig ninyo ng may pananampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus. Panginoong Diyos, sa pangalan mo, my Lord, yes, kung ano man yung hinihingi ng mga taong ito, my Lord, tinanggap nila sa mga oras na ito. Tinanggap nila yung kagalingan, yung kalakasan, yung pagbabago. Yes, hindi lang sa kanilang kalusugan, kundi sa pamilya, and ganun din, my Lord, sa kanilang finances. Panginoong Diyos, ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang presensya, akin. My Lord, binabalik ko yung lahat ng ito sa iyong dakilang kamay. Ito yung prayer namin in Jesus' name. Amen. Amen. So mga kaibigan, wala akong duda, tinanggap nyo ngayon kung ano man yung kahilingan ninyo. Okay? So ngayon ay araw ng Biyernes. So alam natin sa Universal Church every Friday, napaka-special nito kasi bakit? Ito yung araw na kung saan nakikipaglaban tayo sa lahat ng problema na meron sa buhay natin. And alam natin na sa likod ng problema natin, so alam natin na si Satanas o yung demonyo yung responsable dyan para kung tinitingnan mo yung buhay mo ngayon ay wasak o kaya yung pamilya mo, my friend, walang ibang dahilan yan, kundi yung masama. Kaya huwag niyong palampasin itong araw na to. Pumunta kayo sa isa sa mga mas malapit na Universal Church sa lugar ninyo, so makikita ninyo yung tulong ng Diyos. Okay? So ako ngayon ay nandito ako ngayon sa UCKG Santa Mesa. So yung address natin dito ay 3153 D Mapa Street, corner Peralta Street, and tapat siya ng police station. Kaya kaibigan, kung meron kayong mga kapamilya na malapit dito sa lugar na to, so please, sabihan nyo sila. Okay? Sabihan niyo sila kasi ngayong araw na to meron tayong service. Okay? Meron pa tayong service ng alas 3 and especially mamayang 7 p.m. Okay? Huwag niyong palampasin itong araw na to, mga kaibigan. And alam natin na this coming Sunday, gusto rin po kayo na imbitahin lahat kayo kasi napaka-special ngayong darating na linggo dito sa Santa Mesa. Kasi bakit? Kasama natin si Pastor Alex. Okay? So, yung service natin this coming Sunday ay magiging isang service na lang. So, usually kasi meron tayong service dito ng alas 7, alas 10, but this coming Sunday, magiging isa lang. So, magiging alas 8 na ng umaga, naniwala ako, my friend, isang pagpapala yun para sa atin. Kaya mga kaibigan, sabihan niyo yung mga kapamilya ninyo kasi meron tayong pagbabasbas ng mga anak this coming Sunday. Okay? Mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos. So, see you next time.